Okay, talakayin naman natin yung nangyari sa labanan sa Mactan. Alamin natin kung ano yung nangyari sa labanang ito. Sino yung naglaban, sino yung nanalo, sino yung natalo, at ano yung mga nangyari. Okay, merong isang datu na may pangalang Dato Zula, Kalipulaku o kilala sa tawag na Lapu-Lapu. Siya ay isang datu ng Mactan at ayaw niyang kilalanin ang kapangyarihan ni Magellan. Kaya nagkaroon sila ng alitan o hindi pagkakasunduan ng kanyang kaibigan na si Raha Humabon. Kung matatandaan, si Raha Humabon, siya yung nakipagkasundo sa siya yung nakipagsanduguan kay Magellan. Kaya noong April 27, 1521, kasama ni Raha Humabon yung 60 na Espanyol, maging si Ferdinand Magellan, at 1,000 mga Cebuano na sakay ng 30 bangka ay nagpakita sila kay Lapu-Lapu o magkakaroon ng digmaan. Ngayon, si Magellan, kampante naman siya na mananalo siya sa mga kampo ni Lapu-Lapu. Kaya ang nangyari, hindi niya sinama yung mga Cebuano sa pakikipaglaban kay Lapu-Lapu. Okay, gusto niya magpakita ng galing at husay kung paano makipagdigma silang mga Espanyol sa mga Cebuano. Okay, ang nangyari, natalo sa labanan na yon si Ferdinand Magellan. Tinamaan siya ng isang lason na may pana, kaya siya natumba agad at pinatay siya ni Lapu-Lapu. Ang nangyari, iniwan siya ng mga Espanyol at sa sobrang takot, sila ay umalis. Ngayon po, si Eduardo Barbosa, namuno siya sa pagbabalik sa Mactan dahil nais niyang bumawi o makabawi sa pagkakapahiya sa kanya. Ano nangyari? Si Enrique po, na isang taga-Malacca, isang alipin ni Magellan, narinig niya na magbabalik yung mga Espanyol at may masamang balak sa mga Cebuano. Kaya sinabihan niya agad yung hari na si Haring Humabon. Okay, si Haring Humabon naman, pinaghandaan niya yung pagdating ng mga Espanyol. Kaya naghanda siya ng isang malaking handaan, maraming pagkain, may malaking salo-salo na magaganap para sa mga Espanyol. Ngayon, hindi alam ng mga Espanyol na patibong pala yung mga pagkain na yon, kasi nga merong lason yung mga pagkain na inihanda nila sa sobrang galit ng Haring Humabon sa mga masasamang ginawa ng mga Espanyol tulad ng pagnanakaw. Okay, ngayon po namatay si Barbosa. Ngayon si Sebastian Elcano naman at saka si Caraballo ay tumakas. Ngayon sinunog nila yung Concepcion, yung barkong Concepcion, dahil walang mamumuno dito kasi nga si Barbosa yung namumuno doon. Ngayon po, nagpatuloy yung paglalakbay, yung ekspedisyon ng mga natirang mga sundalo katulad ni Sebastian Elcano at si Caraballo. Ngayon po, napagtagumpayan nilang mahanap ang Molucas o Spice Island. Sa ekspedisyon na yon, sa 4 na barko, Victoria lamang po yung tanging nakabalik sa Spain na sakay ni Elcano. Si Carvalho po kasi ay namatay na noong siya ay salakayin ng mga Portuguese. Okay, yun nga po yung sasakyan niya na Trinidad. Okay, ano yung mga nangyaring mahalaga sa ekspedisyon ni Magellan? Namatay man si Magellan, ay nagbigay naman ito ng bagong kaalaman sa lahat. Maraming natutunan yung mga manlalakbay dun sa ginawa ni Magellan. Una po, napatunayan niyang bilog ang mundo. Kasi nga nagsimula siya sa kanluran, pero nakapunta siya sa silangan. Naikot niya yung ating mundo. Okay. Nung sa nangyari na yan, napunta yung karangalan kay Elcano kasi nga po siya yung nakabalik sa Spain. Pero ito pa rin po ay maituturing pa rin tagumpay ng ekspedisyon ni Magellan kasi si Magellan naman yung totoong nagpasimula. Pangalawa, nalaman nila na pinakamalaki ang karagatang Pacific Ocean sa lahat ng mga karagatan na kanilang binaybay o dinaanan. Pangatlo,
nakapagitan ang Pacific Ocean sa Amerika at Asia. Okay, makikita naman natin sa mapa na dadaan ka muna ng Pacific Ocean kung ikaw ay galing sa Pilipinas papunta sa Amerika. Pang-apat, natuklasan ang Strait of Magellan, Guam at iba pang pulo katulad ng ating bansang Pilipinas. Pang-lima, pwedeng marating ang silangan mula Pakanluran sa Europa. Yun nga po yung nangyari sa ekspedisyon ni Magellan na itinuloy ng kanyang mga kasamahan nung siya ay namatay. Pang-anim, lalong nagka-interes sa Pilipinas para gawing kolonya kasi sa pamamalagi ng mga Espanyol dito noong panahon na yon, nakita nila na maraming mga yaman na makukuha sa ating bansa. Pang-pito, ito ang nagbukas ng hangarin sa mga Europeo na tumuklas pa ng iba pang lupain sa Asia, Amerika at Africa. At panghuli, naipalaganap ang Kristyanismo. Okay, di ba nung unang landing pa lang ni Ferdinand Magellan dito sa ating bansa, sa may Limasawa at saka sa Cebu, nagkaroon na ng misa at bukod doon, nagkaroon pa ng pagbibinyag sa mga taga Cebu.